Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, kredibilidad ni dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan bubusisiin sa pagdinig ngayong araw ng Senado sa pork barrel scam. Panukalang lifestyle check sa lahat ng government officials isinusulong na rin sa Senado. Buwis na binabayaran ng mga bilyonaryong business tycoon sa bansa, sisilipin na rin ng BIR. Kilos protesta naman ng mga guro upang tutulan ng sobrang buwis ikinasa. Bago magsara ang klase, magpapakita kami ng bilang at lakas para tutulan itong excessive taxation na yan. Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, posibleng managdana ng gobyerno at MILF ngayong buwan. Mga negosyante sa Dipolog umaaray na sa halos 5 oras na brownout kada araw. Itang pangkalakalan, ang in-demand na trabaho ngayong taon inihayag na ng DOLE. At iba yung dagat, ang NATO tututukan ang pagresolba sa krisis sa Ukraine. We do want to keep the door open for political dialogue, so we are ready to maintain meetings of ambassadors in the NATO-Russia Council to discuss the situation in Ukraine. Boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Webes ngayon March 6, 2014. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo po tayo makasama sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHP 612 RMN Cebu, DXMY 729 RMN Cotabato, at sa DYHP 747 RMN Bacolod. Live pa rin international via Ustream. Search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Ang buong Luzon at Visayas ay makaranas pa rin ng maliwalas na panahon maliban sa ilang lugar na may mahinang pag-ulan dulot po ng amihan. Hindi naman ang Mindanao na magiging magandang panahon maliban lamang sa ibang lugar na may pulo-pulong pagulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, nakataas naman ang gale warning sa bahagi ng Hilaga at Silangan Luzon kung saan ay pinayuhan ang mga mangisdang wag po munang pumalaot dahil may kataasan ng alon. Kaya agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 31 degrees centigrade. Ang araw ay sumikat kanina alas 6:10 ng umaga, lulubog ba may alas 6:05 ng hapon. Live via satellite. RMN News Nationwide. Mga kasama, isasalang po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw kaugnay sa pork barrel scam sa dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan. Ayon kay Committee Chairman Senator TG Ginggona, alamin nila kung nagsisinungaling lamang o magsasabi ng totoo ang pinakahuling lumutang na testigo sa 10 billion pesos pork barrel scam na si Cunanan. Una rito, hiniling ni Senadora Grace Poe kay Cunanan na dalhin nito ang listahan ng kanyang assets, liabilities and net worth matapos na ang pagdudahan ng motibo ng paglabas niya. Bukod kay Cunanan, sasalang din sa pagdinig si whistleblower Ben Harluy upang patutuhanan o pasinungalingan ng sinasabi ni Cunanan.
Obligado na pong sumailalim sa lifestyle check ang lahat ng government officials. Ito ay kapag naging batas na, ang panukalang mag-obliga sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na pirmahan ang mga bank waivers para may sa publiko ang kanilang financial records. Nabatid na inihain ng nasabing panukala matapos na masangkot ay ilang senador at kongresista sa eskandalo sa pagkuha ng kickback sa nilang pork barrel, kung saan ito ang sagot para magkaroon daw ng transparency at walisin na ang talamak na korupsyon sa pamahalaan. Ilalim ng panukalang batas, lahat ng public officials at employees kabilang ng mga presidente o ang presidente ay magsusumiti ng waiver sa ombudsman para mabusisi ang lahat ng kanilang mga bank accounts. Sakop nito lahat ng deposito sa labas ng Pilipinas, kasama na rin ang mga tinatawag na investment bonds. Una nang hinamon ni dating TRC Director General Dennis Cunanan, sina Senador Jingo Estrada, Senador Juan Ponce Enrile at Senador Ramon Bong Revilla Jr. na magpa-lifestyle check para patunayang wala silang ibinulsa o nakuha ang kickback mula sa kanilang pork barrel funds. Binubusisi na rin ng BIR o Bureau of Internal Revenue kung tama ang mga buwis na binabayaran ng mga bilyonaryo, mga business tycoon sa bansa na pasok pa sa Forbes Magazine's list ng 2014 World Richest Billionaires. Kabilang sa listahan siyempre si Henry C. na may $11.4 billion na pang 97 sa buong mundo. Sunod na Lucio Tan, Andrew Tan, Enrique Rason at John Gokong Wei. Yan po sa mga nasabing pinakamayamang tao sa Pilipinas ay hindi naman kasama sa mga unang taxpayers ng BIR. Ang buwis ay binabase sa kita o income ng isang tao, habang base ng Forbes Magazine ay kabuang assets o kapital ng mga negosyante. Patalastas ng BIR laban sa mga doktor, pinasususpindi na isang senador. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Maliban sa pagsusulong na imbestigahan ng Senado ay hinikayat din ni Senator Nancy Binay ang Bureau of Internal Revenue o BIR na isuspindi muna ang paid advertisement kung saan ipinapakita ang mga doktor na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayon kay Binay, mainam na pag-aralan at repasuhin ang advertisement at mas mabuti din na paigtingin na lamang ng BIR ang paghahanap sa mga tunay na lumulusot sa pagbabayad ng buwis. Narito ang pahayag ni Senator Binay. Pero with this particular, kahit hindi ka na, kahit nagbabayad ka ng tama, basta the mere fact na sinabing doctors, parang feeling mo, you're already alluded to by the campaign, diba? Siguro dapat suspend muna yung ganitong kampanya. Katulad nga nung nasabi sa hearing kahapon, may lalabas pa ata sila, pero accountants naman ata, saka lawyers. Tingin pa nila yung paghahanap talaga kung sino yung mga nagbabayad. Samantala, hindi naman matiyak ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto kung epektibo ba sa ngayon ang shame campaign, bagamat ito ay naging bahagi na daw ng ating kultura. Narito naman ang pahayag ni Senator Ralph Recto. Meron talagang ganung kultura na pinapahiya, diba? So, dapat mabago yun, no? Pero palagay ko, minsan mahirap palitan ng kultura. Noong unang panahon, very effective yung campaign na gano'n. Hindi ko alam. Hindi ko matitiyak. Medyo kakaiba na ang panahon ngayon. Yan po ang mga pahayag ni na Senator Binay at Recto. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Argument. Radyo mo nationwide. Positibo mga kasama ang pamunuan po ng Moro Islamic Liberation Front na matutuloy ang paglagda ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro ngayong buwan. Ayon kay MRF Peace Panel Chairperson Muhagir Iqbal, nasa 85 to 95% ng tapos ang usapan nila at ng Government Peace Panel. Dagdag pa ni Iqbal na kapaloob sa Comprehensive Agreement ang lahat ng napagkasunduan sa pag-uusap ng dalawang panig. Napag-alaman na magpapatuloy din ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa MILF communities sa pamagitan ng Sahatra Bangsamoro Program, kung saan ay nakapaloob po ang tulong pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pa. Mga negosyante dyan sa Dipolog, umaaray na sa halos 5 oras na brownout kada araw. Kasama natin sa balita, Mardy Libres ng RMN Dipolog. RMN Report.
Umaaray na ngayon ang mga ordinaryong mga residente, lalo na ang mga negosyante sa lungsod ng Dipolog at buong lalawigan ng Zamboanga del Norte sa halos 5 oras na nararanasang brownout bawat araw simula nang mangyari ang Mindanao-wide blackout kamakailan lang. Sa panayam ng RMN News Team sa mga saloon owners sa Dipolog, malaki ang kanilang lugi dahil apektado ang kanilang kita kada araw dahil sa halos 5 oras na brownout. Anila, ang ilan sa kanilang mga customers ay umalis na lamang kahit hindi pa tapos ang binabayarang serbisyo dahil naabutan ng brownout. Kaya tanong na mga saloon owners kung kailan matatapos ang ganitong sitwasyon. Umaasa naman ang marami sa lungsod na sana bumalik na sa dati ang supply ng kuryente sa lugar. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Delugdog Libres, Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. RMN Breaking News. Kasama ang Palawan Provincial Jail, nagkakaroon po ng tensyon ngayon. Kasama natin sa Balita Live si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Sa mga nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito ang pagkakaroon ng tensyon ng mga detenido dito sa amin sa Palawan Provincial Jail sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay matapos na umalma yung mga detenido matapos silang matulugan na magkakaroon ng pag-inspeksyon yung mga otoridad ngayong umaga sa bawat selda nitong Palawan Provincial Jail. Sa ngayon ay marami na ring mga pulis at sundalo yung paligid sa mismong provincial jail dito sa lungsod ng Puerto Princesa para maipatigil itong ginagawang tensyon ng ating mga detenido dito. Yung karamihang mga detenido ay nakalabas ng kanilang mga selda ngayong umaga kasama ng body at antabayan na lang yung mga susunod pang update may kaugnayan sa nangyayaring tensyon dito sa amin sa Palawan Provincial Jail. Live pa rin mula dito sa DWAR, RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak, RMN. Abangan ang mga susunod na balita ni Pedi. Salamat. Sa mga sibang balita ay natatda pa magsagawa ng malakihang pulong ang hanay ng mga public school teachers para kalampagin ang gobyerno sa mistulang pagbibingi-bingihan sa nila pong mga hinaing. Ayon kay Benji Balbuena, presidente ng MPSTA, ang Manila Public School Teachers Alliance, bukas makikisa sila sa pulong ng mga estudyante, mga magulang at staff ng mga eskwelahan na naapektuhan po ng malaking kaltas ng buwis. Layo ng kanilang isasagawang meeting na paghandaan ng malaking rally na tumututol sa pinapatupad na excessive tax na kinakaltas sa kanilang sweldo. Magkakaroon kami ng malakihang pulong bukas para siguro bago magsara ang klase ay magsasama-sama yung mga teachers, mga magulang, mga estudyante, kasama din ang mga empleyadong naapektuhan ng rationalization plan. Bago magsara ang klase, magpapakita kami ng bilang at lakas para tutulan itong excessive taxation na yan at pananawagan na rin kami ng itaas ang sahod. Ilalatag din nila ang panawagang itaas ang personal extension o personal exemption o yung mga guro estado head of the family. Masa sila na marinig ito ng Administrasyong Aquino dahil nalulugi na mga guro. Maliban pa sa hindi sila nagbibigay ng aumento sa sahod, nawawalan din daw ng saysay ang kanilang kinikita dahil nilalamon lamang ng malaking kaltas sa buwis sa kanilang mga bonus at ang kanilang 13-month pay. Guys, nagalit yun, mga teachers. Diba na sana kung tumataas yung sweldo mula na maupo si Pinoy 3 taon na hanggang ngayon wala pa nga kaming dagdag na sahod. Mahirap pa itong pagbabayad ng buwis. Kami yung nakikita yung mga teachers at yung mga maliliit na empleyado, samantalang maraming mayayaman, malalakas kumita, sila pa yung tax evaders, no? At alam naman natin na yung binabayad ng mga mamaya na buwis ay napupunta lang sa korupsyon. Malinaw yan, ipinakita yan nung PDAP at ng DAP. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Repatriation sa mga Pinoy sa capital po ng Syria inuuna ng Philippine Embassy. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nakapatok ngayon ang Philippine Embassy sa Damascus sa mga natitirang OFW sa Syria.
Sa capital kasi ng Syria, madalas magkaroon ng mga pagsabog at panggugulo ng anti-government forces. Sa Damascus din, may malaking bilang ng OFWs na naiipit sa kaguluhan. Tiniyak naman ng International Organization for Migration o IOM na patuloy nilang sasagutin ang plane ticket ng repatriates. Kasama mo sa DFA Choice Adra, Tatak RMN. RMN News Negosyo. Sinabi ng DOLE, Department of Labor, mga kasama, na maraming trabaho naghihintay sa mga magtatapos ngayong taon. Ayon sa kanila, magiging in-demand sa industriya ngayon hanggang 2020 ang agribusiness, construction, information technology, education at mining. Tumingin daw kayo sa official website na www.philjob.net na sa official na job portal ng pamahalaan. Buwan-buwan, ayon sa nila, 100,000 job vacancies ang inilalagay doon. RMN News Abroad. Inihag ngayon ni North Atlantic Treaty Organization Secretary General Anders Fogh Rasmussen na sila may pagdialogo sa mga ambassador kaugnay sa nangyayaring krisis po sa Ukraine. Kanyang news conference sa Brussels, sinabi ni Rasmussen na pansamantala munang kinansilang ilang importanteng bagay para tutukan ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. NATO decided today to take a number of immediate steps. We have suspended the planning for our first NATO-Russia joint mission, the maritime escort for the US ship Cape Ray, which will utilize serious chemical weapons. Let me stress, this will not affect the destruction of chemical weapons, but Russia will not be involved in the escort of the US vessel. We have also decided that no staff-level civilian or military meetings with Russia will take place for now. NATO Secretary General Anders Rasmussen. Live po tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Webes na po tayo, March 6. Mga taga Cotabato, susunod dyan si kasamang Michael Suwan sa RMN News Diretso, Balitang Cotabato sa DXMY 729. Panoorin natin naging pagbabalita ng 7 ng umaga sa YouTube. Type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa ngalan ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Takal 7, 18 na umaga. RMN